Jovi, live from Malaysia. Live pala. Hello, Maricel at Chiki. Pasensya na, wala ako sa labas ha. Umuulan. Kita na namin ang labas. Umuulan, parang dito. Yeah, maulan. So, konti lang oras, pero I just have to say, dito tayo because of this international press code na ginawa ng WHO, ng World Health Organization about a day ago. At ito'y pagkakataon na rin ng WHO na kausapin ang mga correspondents or health correspondents dito sa ASEAN region para malaman kung bakit merong isang sakit or disease na tila hindi masyado nabibigyan ng pansin sa ating rehiyon kahit medyo problematic talaga to o kaya ay kailangan talagang bigyan ito ng atensyon, Mase and Chiki. So ito ay ang COPD at para sa marami ito yung chronic obstructive pulmonary disease or COPD. Kadalasan napagkakamalan na ibang karamdaman ito dahil yung mga sintomas na kapareho ng iba, pero nami-misdiagnose tuloy, Mase and Chiki. Pero hindi nga ito gaano pinapansin kahit ang katotohanan. Affected dito ang 400 million na mga katao sa buong mundo at sa bawat taon ay merong 3 milyon mahigit na namamatay ng dahil sa COPD. So ang COPD ay isang lung disease dahil lang kaya hindi po makahinga ng maayos yung mga kababayan natin. At wala itong lunas pero manageable, sabi nga nila. Ano ang dahilan? I'm sure may duda na kayo kung anong dahilan. Smoking. Yeah. Secondhand smoke. Pollution. Okay? So it remains among the top 10 leading cause of death sa mga Pilipino. Isipin mo na sa top 10 yan, sabi nga nila 7th or even 4th pag minsan. But the thing is, hindi natin masyadong nabibigyan ng pansin. Majority ng cases sa Pilipinas ay dahil sa paninigarilyo. Pero yung COPD ay hindi lang smoker's disease. Yung mga nagsisiga, pwede ka magkaroon. Yung mga nagluluto pa sa loob ng kanilang mga bahay using yung hindi yung kalan kundi yung mga gumagamit ng kahoy or uling, pwede rin. So ganyan yung mga tipong dapat na binibigyan ng pansin. Lalo na kapag medyo tumatanda na, isipin agad, magpa-screen agad dahil baka meron kayo ng COPD. So narito ilan sa parte ng mga sinabi ng WHO na official na nakausap natin dito sa Kuala Lumpur. Anyone who breathes can develop COPD. The world is at risk. And COPD must be treated as both a global, environmental, and public health challenge. Every breath someone takes in a polluted city, every child exposed to secondhand smoke is a preventable harm. Okay, Maricel, Chiki, before mag-COPD Day sa susunod na linggo, ilalabas yung bagong datos kung ano na yung estado, lalo na sa Southeast Asia at kasama ng Pilipinas, kung ano na yung estado ng COPD dyan sa atin. At nanawagan ng ang WHO na more laws regarding smoking and pollution control, better screening at health insurance para sa mga mamamayan. Or the thing is, yung pondo hindi naman napupunta sa ating mga mamamayan, kundi sa bulsa ng ibang mga taong medyo sakim. Ayun na nga. Real talk. Tanggalin na natin yung medyo. Sakim talaga sila. Sakim. Okay. Sakto. Jovi, sakto. Sabay-sabay na tayong tatlo na kumaway at magbabay na tayo sa kanila. Makakasama ka na ba namin dito sa Monday? Yes. See you Monday kasi patapos na rin yung event dito sa Kuala Lumpur. Mase, kagagaling mo lang dito. Nagulat ako. Wala tayong overtime. Parang bakit mas develop dahil mukhang napupunta sa magandang buwis. Hindi nila binubulsa. Yes.